Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, ang daming nagre-request nito, yung kababalaghan daw ng ABS-CBN. 'Di ba? Kababalaghan ng ABS-CBN. Kababalaghan 6, no? Pero OG to si ano si Noli Di Castro sa ganyan eh. 'Di ba? Siya yung pasimuno ng mga ganyan. Hanggang sa naagaw na ng KMJS yung corona, no? Anyway, isa ito no, hindi ko na itatackle yung ano dahil na-debunk na natin yon before. Yung meron isa sila ditong isang inimbestigahan, yung sa CCTV yung bumaba sa bus, tapos biglang nawala yung tumatawid, 'di ba? Glitch ng ano yun ng CCTV yun eh. Tapos do sa part na sinasabing madilim kasi do sa part na yun. Kaya sinasabing nawala daw. 'Di ba? Anyway, dito tayo sa topic na to no, do sa may bahay sa gitnang Luzon daw. Bumalot sa kanila, dala ng mga namumugad na kaluluwa. Alam ko to. Abandoned village ito. Sir Shaman Topic, kung nanonood ka, abandoned village to, no? Sa Bulacan. Abandoned village ito, men. Ayaw nyo pang sabihin kung anong location, ha? Matagal na panahon na naging abandonado ang subdibisyong ito sa isang bayan sa Central Luzon. Di ba? Sa Bulacan ito. Abandoned village. Makikita na marami na sa mga unit ang bakante, luma, sira-sira na at walang nakatira. Ano ko sana, pupuntahan ko nga sana yan eh. Di ba? Kasi Central Luzon malapit dito sa Valenzuela. Malamang Bulacan ito. Pero nung nakita ko na yung sa ano to, Kaya merong abandoned mga village. ay na tila pinamumugaran na ng kung ano-anong elemento at espiritu. Taong 2017, So parang nadaanan nga namin ito eh. May mga bahay kasi doon na meron talaga nakatira. Meron pa may magagandang bahay na diyan eh. Hindi naman na siya totally abandoned. Abandoned talaga. nang makabili ng bahay ang nanay ni Beng sa naturang subdibisyon. Puro bato. Para sa pamilya, pagkakataon ito para sa panibagong kabanata ng kanilang buhay. Diyan kami lahat magkakapatid nag-stay. Ilan kayo? Bali po ako po panganay, 8 po kami lahat. Ngunit ang mga bagong salta sa lugar, sinalubong naman ng mga naglipanang espiritu. Kwento ni Beng, siya ang madalas gambalain ng mga namamahay na elemento sa kanilang tahanan. Nakikita ko Sa bagay diyan sa lugar na yan, mataas talagang EMF reading diyan. Kaya hindi na rin imposible na magkaroon talaga ng something diyan sa lugar na yan. Kasi iyan ay tabi ng tabi ng NLEX eh. 'Di ba? May spot diyan na pinuntahan namin na hindi talaga bumababa yung EMF level. Talagang full scale lang siya. Lahat ng binuksan naming EMF reader. 'Di ba marami akong dala, 6 ang dala kong EMF reader eh. Lahat ng binubuksan naming EMF reader talagang full scale. Mapapanood niyo naman doon sa video eh. Kaya lang ang ano kasi diyan, hindi naman paranormal yung EMF reading na 'yon. Pero pwede kasi yung abundant, ano ba sa Tagalog na abundant? Pagiging sagana ng EMF niya, pwedeng maging pagkain ng mga espiritu 'yon para maging malakas sila diyan sa lugar na 'yan. 'Di ba? Pero so far naman nung pumunta kami diyan, hindi naman ganun ka ka hindi siya ganun ka active. Although na may high EMF reading, no? Hindi siya ganun ka active. Hindi yung katulad ng reputasyon ng mga pumunta diyan na vlogger. Nagre-respond yung spirit pag kinakausap mo sila, pero yung tipong tatakutin ka or yung mala impyerno na
Yung, alam mo na, yung katulad ng hype na ginagawa ng ibang vlogger, hindi naman ganun. Opo, yun nga po yung white lady na yun. Meron kayo nakikitang white Opo. lady? Mula po doon sa puno ng talisay, nagpatay na po dyan, hanggang papasok po doon sa bahay namin. Ang punong talisay na ito, namatayog pa rin nakatayo sa harapan mismo ng bahay ni Beng. Nawala na ang yabong ng mga dahon dahil pinaniniwala ang pugad ngayon ng mga espiritu. So, ganun, ano? Pagka nawala ng dahon ng puno, pugad na ng espiritu yon. Sa pagpasok naming muli sa kanilang bahay, bubungad naman sa mga bisita ang karatulang ito na may nakasulat na dasal. Ayun po yung tindahan namin. Ayun Ito? po, oo po, yung buhay pa yung father ko, nilagyan po niya yan ng Latina na dasal. Ano ito? Hindi, Latin ba yung Bismillah? Hindi naman Latin yan eh. Bismillah Asla. Ano daw ibig sabihin yan? Alarm. Siguro swerte, ganun. Diyos ko, ano lang naman, ang katapat lang naman yan, Google lang naman eh. Ano ba meaning ng Bismillah? Mga kapatid natin Muslim dyan, hindi Latin yun. Latin ba ang Bismillah? Tingnan natin ha, Bismillah. Ano yung sabi doon sa ano? Google na lang ang katapat eh. Hindi naman Latin yun eh. Ano ba? Bismillah Alarhim. Alarhim. Ganun yata yan eh. Bismillah Alarhim. Meaning. Google lang eh. Al-Rahim pala. Oh, in the name of God, the most gracious, the most merciful. Arabic yun. Bismillah al-Rahim. Al-Rahman Rahim. Bismillah al-Rahim. Tingnan mo dito ha, pag binabasa natin, Al-Rahim. Ang ibig sabihin, in the name of God. Ang Bismillah in the name of God eh. The most gracious, the most merciful. Hindi naman yung ano, well, pwede namang pampaswerte, no? Pero hindi yun talaga yung direct meaning. Ano daw ibig sabihin yan? Para po siguro swerte, ganun. Google na nga lang ang... Pero tila hindi ganoon ang nangyari dahil sa halip na swerte, sunod-sunod na paggambala ang kanilang naranasan sa bawat sulok ng bahay. Dito po may owner po kami ng time na yun. Garahe ito? Opo, ito yung Dati? garahe. Ah. Tapos ito po may tindahan kami. Ah. So ito po, nakaupo ako dito, biglang may iihip sa tenga ko. Nawala naman pong hangin. Kasi nakasarado po yung dito eh. Oh. Nagtitinda kami. Tapos may iihip sa tenga ko. Tsaka meron po yan gate. Hindi kaya malakas ang hangin lang. Hindi po, wala po dito kasi may owner po siya at walang ventilador. Isang bata naman sa sala ang sinaway ni Beng sa pag-aakala na ito'y yung anak niyang lalaki. Po, ganyan po siya, pabalik-balik po ganyan. Oo. Mula po dyan, nakahubad siya. Tapos yung anak ko po nandito. Ay lang, nangingilabot. Ito po, nandito yung anak ko. Sabi ko, pag ganyan ko po, kasi gagano, wag ka dyan, sabi kong ganun. Baka madulas Kala niyo ka. anak niyo. Opo. Iba yun. Pagka... Pagtingin ko, ala, tingin ko, ano na ako. Nagulat ka dahil yung anak mo Yung anak ko, nandito. nakabihis. Nakabihis. Opo. Oo na. So, pinagawang ko ng kanina. Mga ilang beses na pa ito sa inyo? Siguro po mga 3. Tatlong Nakita rin po siya nung hipag ko. The same day? The same day. Siguro pa ano-ano. Mga may pagitan po.
anong araw? araw. Pero di ko na siya pinapansin. Kasi parang okay na lang. Ah. Sa bandang kusina, tila nauuhaw naman ang mga naiibang elemento. Ayos umiinom Doon po dyan sa ano. Ano naman Dati yan? po kusina namin yan. Oh, Yung ano? po may naririnig ako na may nagtitimpla ng kape. Timpla Yung ng ano kape? po, tinunog po ng ginagano yung kutsara. Ano yan, siguro, ito ha, if ever man na ganyan, yung may tumutunog na ganyan, hindi yan multo eh. Pero paranormal pa rin. Yan yung tinatawag na residual. 'Di ba pag may mga tunog na ganyan, na nagtitimpla ng kape, or ano, minsan nga sa old building, may typewriter pa na, kahit wala naman typewriter, 'di ba? Or let's say, halimbawa, may bumubukas ang tubig, tapos hindi naman basa yung yung ibaba ng gripo. Ang tawag kasi doon ay residual. 'Di ba? Hindi siya spirit kasi unang-una wala namang spirit ang tasa tsaka kutsara. Pero yung sounds nila, ayon sa stone tape theory, nare-record yung mga yan eh. Nare-record yung mga yan kung may matinding emotions daw. Paranormal pa rin naman yun. 'Di ba? Pero hindi sila yung intelligent na na iniisip natin na multo yun. Dahil kung iisipin mo, walang sense na magtimpla ng kape ang multo. 'Di ba? Para. Tsaka po nag-aamoy parang sigarilyo. Kakaibang Sigarilyo? sigarilyo na hindi maintindihan kung anong amoy. Feeling ko mga mga construction worker before diyan, 'di ba? Naggumawa ng mga bahay diyan na na-record yung ginagawa nila dati. Pagpasok naman sa kwarto, itinuro sa akin ni Beng kung saan dating nakalagay ang malaking larawan na kinatatakutan ng kanilang pamilya. Ayun po, kwarto nila. Ayun po yung madalas na may makitang ano. Dito po yung nakalagay yung malaking picture. Saan? Ito po. Diyan, yung tinanggal Opo, nyo. malaki po yan dyan. Oo. Tapos pag ano po, pag tinititigan mo siya, nalilisik yung mata. Kasi parang mayroon siyang, parang eyeliner na itim. Tapos titig na titig sa'yo, na parang Ito ba yung actual na picture? Baka artist yung una nakatira dyan. I think wala namang yan. Psychological lang pag natatakot ka siguro. Pero feeling ko wala namang dito. Unless ito, since ganyan ang picture, siguro nagre-ritual yung nandyan dati. Pwede rin kasi iyon, di ba? Pero kung ganyan, demonyo. Ganun ba? Opo, tapos yung kapatid ko, lagi po kami misa. yun ba yung actual na Kung hindi po isa naman. So kaya nyo tinanggal? Opo, tinanggal namin. Paniwala ni Beng, gumagala ang isang black lady sa naturang kwarto. sleep paralysis na naman to. Di ba? Sleep paralysis. Yung may nakapatong sa'yo at sumasakal sa'yo, sleep paralysis yan eh. Yung black lady po, yun po siguro yung cause ng pagkakasakit ng pamilya. Yung black lady? Opo. Ang asawa ni Beng na si Delphine ay may nakakakilabot din na karanasan sa kanilang bahay. Ang naging experience ko nung inutusan akong gumawa ng papag. Ngayon, nung gumagawa ako dun sa kabilang bahay na bakanting ganito, bahay. May dumaan sa akin puti. Dito, tagiliran, nakaganyan. puti? Eh ngayon, paglingon ko, tumayo ako. Pagtingin ko, parang ewan kung saan lumusot kasi puro harang, puro talahib eh. Kahoy sanga-sanga na eh. Sabi ko, saan dumaan to? Sa ngayon ay bumukod na ng tirahan si Beng at ang kanyang pamilya. Ang kapatid naman ni Beng na si Odette at pamilya nito ang kasalukuyang tumutuloy sa lumang bahay.
at hindi rin sila nakaligtas sa paglalaro ng mga elemento. Nung one time po na gabi, naghugas ako, tinapon ko po yung pinaghugasan ko nun sa may basurahan. Paggising ko po, nagkaroon po ng parang sugat yung ano ko, yung mga kamay. Anong nangyari sa kamay niya? Parang namamaso po. Confirmation bias yung ano. Sumangguni kaagad sina Odette sa albularyo para Doktor muna. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo ang albularyo ha. Kailangan maklear ka muna ng doktor kung hindi ma-explain ng doktor kung ano yan nangyari sa'yo. Saka tayo mag-albularyo. Kasi kapag kainunan nyo ang albularyo, with all due respect po sa mga albularyo, no? Palaging may diagnosis yan na ano na anong tawag dito? Na supernatural eh. Sasabihin niya pinaglaruan ka ng kapre, ng ano, 'di ba? Kadalasan 'yan ang diagnosis ng ano ng albularyo. Yang ganyan. Ano, clear ka muna, magpa-clear ka muna sa doktor. Ngayon, kung may ibibigay sa yung gamot yung doktor diyan sa mga ano mo, kasi pwedeng signs ng ano yun, ng allergy yan eh. Kung talagang paso talaga yung nakikita mo ha. 'Di ba? Parang sign ng allergic reaction yan eh. Kasi anong nangyayari kasi sa atin, kapag hindi natin ma-explain yung isang bagay na nangyayari sa atin, due to confirmation bias, hahanap tayo ng ano ng dahilan. At isa yun sa napipili natin pagka hindi natin ma-explain yung nangyari. 'Di ba? Kasi yung mga allergy kasi hindi mo naman malalaman yan na na-allergy ka hanggang hindi mo na i-experience yan eh. Unlike yan ng halimbawa, kapag naghihiwa ka ng, let's say, naghihiwa ka ng sibuyas mo, magluto ka, bigla ka nasugatan, alam mo agad na ang cause nung kaya ka nasugatan ay kutsilyo. 'Di ba? Hindi ka mag-iisip ng supernatural doon na sasabihin mo, dulot ng espiritu kung bakit ka nasugat. Pero yung allergy kasi, maaring may nadikit ka or may nagamit kang sabon na hindi ka hiyang. Or may nainom ka, may nakain ka na hindi ka rin hiyang. Yun kasi, mga ano yun, hindi mo kasi alam yun eh. Tapos bigla ka na lang may mangyayari sa'yo na ganyan. 'Di ba? Akala mo, dulot na ng espiritu yan. Kasi yung pagkakaroon kasi ng allergy kadalasan, hindi naman normal yan eh. Kapag hindi natin naiintindihan yung isang bagay, pwede kasi ang mangyari ay yun ay dulot ng sa probinsya namin ganyan kadalasan. 'Di ba may-ari kami ng pharmacy. Hindi daw magawa ng paraan ng albularyo kasi masyado malakas daw yung elemento. Nakikita namin namamaga yung tenga, pulang-pula itong ganito. 'Di ba? Walang available na doktor sa center. So ang tumingin doon yung nanay ko na ano nga eh, 'di ba? Wala akong kasing sinisweldoang pharmacist eh. Ang pharmacist ko kasi nanay ko. 'Di ba required sa butika kailangan may pharmacist ka? Nanay ko kasi yung yung pharmacist namin. 'Di ba? Kaya hindi ko siniswelduhan kasi ang nanay ko may sarili ding negosyo yung LPG. Yung lisensya niya ginagamit ko na pang-front. Nanay ko yung tumingin, no? Ang sabi ng nanay ko noon, allergic reaction yan. Tapos, tinanong namin, dahil nurse din ako, may background ako. Ano ba yung nangyari bago yan? Umattend daw ng handaan. 'Di ba? Ano ba yung mga kinain do sa handaan? May daw, mga alimango daw, tsaka ayun, nag-trigger na sa amin, allergy yan. 'Di ba? Nahihirapan na daw huminga eh. Ang ginawa ng nanay ko, nagbigay siya ng antihistamine. 'Di ba? Tapos tinurukan namin ng antihistamine talaga. Nawala yung allergic reaction niya. Kaya nga ang tawag sa nanay ko nung dati sa amin, doktora eh. Pero hindi doktora nanay ko.
Kasi minsan do sa lugar namin noon, may center naman, kaya lang ang nag-handle lang na doktor doon sa isang, just imagine sa 3 bayan, isa lang. 'Di ba? Eh do sa isang bayan, ilang center na. Ang gagawin lang ng doktor, scheduling lang siya kung kailan siya pupunta. Eh pag may mga emergency na gano'n, 'di ba? Eh mga tao takot sa hospital. Kasi pag sa hospital kasi, ang unang iisipin nila singilan. Lalo na yung mga mangingisda, mga ano. Eh, hindi ko rin naman masisi, lalo na pag walang pera, 'di ba? Pag sa hospital kasi ano, gano'n. Kaya yun na nangyari, no? May mga bagay na ano, unang dinadala nila agad sa albularyo, wala nagawa yung albularyo do sa allergy. Sinasabi lang ng albularyo daw, malakas daw yung elemento, 'di ba? Hindi daw nagpapatalo. Pero allergic reaction lang talaga. Para mapagaling ang sugat sa kamay. Magdamag namang nagmanman ang aming grupo sa bahay ni Odette at sa hindi inaasahang pangyayari. Ano to? Yug-yug. Ayun po yung second. May nakapicture. I-forward nga natin do sa ibang part dahil pag bumalik na yung sige ito. Na inakala ni Beng na magbibigay sa kanila ng bagong simula. Ang siya palang magdadala sa pamilya ng mga hindi matapos-tapos na panggagambala. Ano nga ba ang pakay ng kanilang mga kasama? Ito nga yun. Yung sa abandoned village. Saan bang bahagi ng bahay ni Beng at Odette ay tila pinamumugaran ng mga espiritong hindi matahimik. Pinaghaharian nila ang tahanan na animoy sila, ang mga tunay na may-ari. Maging ang aming grupo ay hindi pinalagpas ng kanilang puwersa. Habang kumukuha ng video sa loob ng bahay gamit ang drone, bigla na lamang itong bumagsak. I don't think na hindi naman kababalaghan yun. Ano yung siguro? Talaga nagkamali lang. mo? Dito lang ako sa katabi niya, ha? Nakita mo? Parang nabablock ka. Katabi niya lang ako, ha? May signal interruption. hindi naman ano doon, hindi naman siguro dahil may kababalaghan, 'di ba? Hindi naman siguro. Posible mangyari yun. Hindi. Kasi 'di ba, kahit nga 'di ba, may mga spot kasi na hindi ka pwede magpalipad ng ng drone eh. I don't know sa bagay, hindi pa naman ako nakaranas magpalipad ng drone. Pero kung idideklara niya yan na na paranormal dahil hindi niya makontrol yung drone, I don't think na Dito mo. Ay, gawin, no? Kaya ang ginawa ng aming grupo ay magbantay ng magdamag sa naturang tahanan para personal na malaman at maranasan ang sinasabing pambubulabog ng mga hindi maipal... kasi hindi naman hanggang ngayon nandun pa rin yung isip ko doon sa drone Kasi hindi niya naman na-explain ng maayos kung paano nag-malfunction yung drone niya eh. Katulad na sinasabi ko mga kababayan ko yung pag-uusap namin nila Ma'am Jade Martin dati noon. Lagi kong binabalik ito eh. Hindi ko talaga makalimutan yun eh. Na kapag ka 0-0 sila dun sa isang lugar, gagawa yung producer ng isang bagay na para mapatunayan na meron doon. Yung sa drone na yon, medyo ako doon, men.
Kasi lahat naman tayo hindi na, lalo na yung mga ordinaryong nanonood, malay lang ba nila kung paano nag-ooperate yung drone. Yung may mga drone dyan, I know, makaka-come up kayo ng explanation kung paano nag-malfunction yon, di ba? Ngayon, kung totoo man yon, no? Di totoo. Pero for me, parang mahirap akong paniwalain. Paliwanag na elemento. Nagkabit kami ng mga CCTV camera sa paligid ng bahay na magsisilbi namang mata at tenga sa mga hindi inaasahang pangyayari. At ito ang nahagip ng aming mga kamera. So ito, merong tinutukoy dito sa gilid. Itong dalawang dot na to. Yung bilog. Ngayon po yung second. Hindi ko lang alam kung, siguro kung insekto na may Hindi, malayo yung ano. Itong nagiging problem kasi eh. Technician yung nagsasabi. So magkakaroon ng credibility yung sinasabi niya. Pero kung gagamitin natin ang common sense natin, mas lalong hindi ano yan, hindi yan paranormal kasi identical yung galaw niya eh. Parang nanggagaling sila sa isang source. 'Di ba? Hindi ko lang alam. Ako, tatanggapin kong paranormal ito, no? Tatanggapin ko kung ito ay paranormal. Kung halimbawa, yan, dalawang ilaw na yan ay parang nag-i-interact sa isa't isa. Parang naglalaro sila. Pero malinaw, uniform ang galaw nila eh. Yung bilog. Uniform ang galaw nila. Ibig sabihin, iisa lang ang kumokontrol dyan or iisa lang ang source na pinanggagalingan yan. Di ba? Kung ano man yon, hindi ko alam. Pero I don't think na paranormal ito. 'Di ba? Maybe yung mga nanonood sa akin matalino, no? May explain nyo to, pero definitely para sa akin hindi to paranormal. Hindi ko lang alam kung Kasi kung paranormal yan yun nga katulad ng sinabi ko, no, dalawa sila naglalaro yan, 'di ba? Para sila mga diwata na hindi mo palagi. Pero yung pag tumaas yung isa, tataas din yung isa. At as if na isang ano lang sila, isang buo. 'Di ba? Baka mamaya nga part lang yun ng sasakyan doon or ilaw yun ng motor na nag-shine doon tapos bumalik yung motor eh. Pwede kasing ganun eh. siguro kung insekto na may kaso dalawang insekto na identical sila ng movement. Yun nga eh. Yun din na napansin ko. Identical din eh. So, Tsaka hindi siya insekto. Kung insekto man yan, sa sobrang labo ng camera, hindi na makikita yung yung detail ng insekto. Ngayon, kung insekto man yan at malapit yun sa camera, magiging blurry ito. Tsaka ang insekto, medyo ganyang kalaki yun. Pag nasa lens na ng camera, nasa malayo eh. Maaring shine ito ng light source sa labas na hindi paranormal. parang ang hirap naman i-explain din. Kung sa technicalities lang talaga. Tsaka isipin niyo po, walang any kind of movement ng hangin. Oo, kasi nga, wala naman talaga ito. Tapos dito pa ako nabwisit, gagamit pa sila ng ghost tube. Gamit naman ang isang voice recognition app na karaniwang ginagamit sa paranormal investigations. Come on. Diba? Ako, I have nothing against sa gagamit ng app. Diba? Kung yan personal investigation nyo lang, diba? Yung kayo, nag-investigate lang kayong magkakabarkada. Pero ito, mainstream media ito tapos app yung ipapakita nyo na ginagamit, men.
Ilang hindi may paliwanag na tinig ang aming nai-record. Nasaktan niyo ba kami? Tapos English ang ano. Come on. Ay nako, ABS-CBN, ano ba ito? Hindi ganito no, may argument kasi na ano, may argument kasi na lumulutang na bakit mo kinikriticize yung mga phone app sa paggamit? Eh ginagamit din naman yan. Ako for me no, let's say pwede naman ano, kahit mga 5%, 6% na accuracy, meron naman siguro. Siguro pa yun hindi pa sigurado. Kasi ang cellphone app kasi ay software based. Kaya yan ay magtugma. Wag nyo kong bubulshitin na paano yun naging accurate yung mga sagot sa akin. May time kasi na pwedeng tsumamba dun sa tanong mo eh. 'Di ba? May time na pwede siyang tsumamba dun sa tanong mo. Na maging tugma dun sa tanong mo. Sa loto nga, 'di ba, may tumatama pagka tumaya ka. Pwede kang tumama sa loto eh, kahit imposibleng matamaan mo ng perfect yung 6 na numero eh. Pero may nangyayari na tumatama talaga. Ito kasi, pag software-based kasi, ang sinusunod niya kasi yung pinrogram sa kanya. Hindi yung totoong reading sa labas. Maybe may factor yung yung pagsagap ng EMF niyan, 'di ba? Kasi nga yan ay cellphone, may factor 'yon. Kasi ang explanation nila, pag minamanipulate daw ng ghost yung EMF sa paligid, yun daw ang nagde-decide kung anong word daw ang ibubuga nito. Pero not all the time, ganun yung nangyayari. Kahit wala naman talaga, bumubuga ng word yan. Ang pinag-uusapan dito yung reliability. Parang ganito yan, mga kababayan ko, no? 'Di ba? Usapan natin mga weapon, mga sandata ang usapan natin. Ito ay maihahalin tulad ko ito sa tirador eh. Sa yes, may meron namang damage na makukos ang tirador talaga. Kasi ang tirador, uri ng sandata yun eh, ng weapon eh. 'Di ba? Pero kung gera ang pupuntahan natin, huwag ka nang gagamit ng tirador, yung talagang yung mga Armalite na or yung mga machine gun na ang gamitin mo. Huwag na ganito. Kasi tangina naman, mainstream media to tapos gagamit ka ng ganito. Wala bang ability yung researcher nyo na makahanap ng ng somewhere out there dyan na gumagamit ng yung Rated K nga na hanap sila sila Jing Relano eh. 'Di ba? Kahit si Sir Shaman Tope na lang sana yung inano nyo dyan eh, kaysa mag-a-up kayo ng ganyan, men. Ano ba? Mainstream ito, hindi naman ito vlog lang kung sinong ghost hunter lang eh. Tapos ipagpapalagay nyo na hindi maipaliwanag yung mabubuga ng ghost tube. Bullshitan na ito, men eh. I'm so sorry, no? Pero bullshitan itong... So where are you? House? Dito sa palagi. Diyos ko naman. Ano ba nangyayari? Unang-una, respetadong ito dati eh. Itong yung program ni Noli Di Castro. Tapos ganyan. Kasi ang Hiningi namin ang tulong ng paranormal investigators na sina Jen at Edwin para malamang kung bakit namamalagi ang mga espiritong ligaw sa bahay ni Beng at Odette. Ang sinasabi nila bakit daw kailangan, ito yung kadalasan tanong, ba't kailangan gumamit pa ng device? May mga power naman sila. 'Di ba? Sinabi pa nung may nag-comment pa dun kay
dun sa rated K kay Jing Relano, for me, yung paggamit ng device, iba pa rin yung may third eye daw, iba pa. Yes, medyo agree naman ako doon sa argument na yun, na iba naman talaga yung may third eye. Kaya lang, isipin yung mga kababayan ko, ang daming manloloko dito sa Pilipinas. Minsan hindi mo alam kung nagta-third eyean lang yung tao or hindi. Iba pa rin talaga yung may backup ng device. Ako, halimbawa, papipiliin nyo ako ng paniniwalaan ko. Isang hindi naman bukas ang third eye versus may third eye. Yung walang third eye, gumagamit ng gadget. 'Di ba? Para magkaroon ng reading doon sa lugar. Mas pipiliin ko yung walang third eye eh. At least kahit paano yung walang third eye, may ipe-present sa akin na pwede kong panghawakan. 'Di ba? Let's say halimbawa nag-trip yung REM pad dun sa dulo. Alam ko kung paano nagwo-work ang REM pad. Kailangan lapitan mo muna yan bago tumunog, 'di ba? Well, kasama na doon, pwede rin naman dayain, mag-walkie-talkie ka. Pero kung alam ko naman na wala naman may walkie-talkie sa paligid at tumunog 'yon, pwede ko i-consider 'yon. Pero versus do sa isang may third eye na sinasabi niya, nakikita ko dito, nandyan siya. Nandyan siya, tapos umiiyak siya. 'Di ba? Kahit ako kasi kaya kong gawin yun, men eh. Yung ginagawa ng may third eye na yun eh. Pero ako, mamanipulahin ko yung nang hindi obvious, mahihirapan ako. Yes, pwede manipulahin yung mga devices, no? Lahat naman, kahit yung pang Spirit of the Glass, pwede manipulahin yun. May magtulak lang doon, di ba? Pero yung may mga, may mga time kasi na makikita mo naman sa kapaligiran mo na talaga namang patas yung ginagawa. Let's say, ikaw, ilagay mo dyan REM pad mo, itaas mo yung dalawang kamay mo para ma-make sure ko na walang kumukontra dyan. Diba? Or, for example, yung spirit box, iset mo sa 100 yung sweep rate niya para ma-make sure natin na wala tayong radio station na makakapture. Diba? So, yun ang mga nagiging pamantayan natin. Diba? Unlike yung may third eye na ganyan, di ba? Basta kung ano mong simula dyan, ano mo nakikita. Sa aming pag-iikot, nakumpirma nila ang ilang elementong nagdadala ng takot sa mga naninirahan sa loob ng bahay. Kasi lang po, meron pong nandito po. Ngayon. Ano? Opo. Dalawang babae po. Oo. Pero ba nakita mo rin ba yan? Meron po kasi dalawang, yun nga po yung black lady. Dalawa yun. Kayo po yung white at saka yung black. Tapos yung bata. Ayan pa, ang risk pa ng psychic pati. Pwedeng cold reading. Malay mo lang kung pumunta na yan ay naikwento na sa kanya. 'Di ba? Kung ano yung history niyan. Pwede niyang yan yung i-reading niya diyan eh. Pag narinig niya na yung kwento. Unlike yung wala namang third eye, pero may daladalang device. Kahit kwentuhan mo pa yon kung anong meron dyan. Kapag ang lumabas doon sa device niya, naaayon doon sa kwento nung, katulad nga nung, di ba? Nung, ano bang senaryo yon yung sa KMJS. Di ba, hindi alam yung name na Nympha. Lumabas sa spirit box yung name na Nympha. Yung pala significant yun dun sa may-ari ng aparador. 'Di ba? Kahit pasabihin mong kinuwento na dun sa may-ari ng spirit box na, hoy, si Nympha ang may-ari niyan, si Nympha ang may-ari niyan. Wala naman siyang control kung ano ibubuga ng ng spirit box eh. 'Di ba? Unlike itong psychic na to, prone ito sa cold reading. Ang black kasi yun ang matapang. Gumagambala. Diba? Nung naikwento niya, dalawa, may isang black. Yung black kasi yung matapang. Sa kwarto naman, hindi lang isa, kundi 3 espiritu ng bata ang nakita ng paranormal investigator. Dito naman po, ang palagian dito isang bata. Ano yung tsura ng Opo. bata? Medyo maliit pa po.
Pero hindi Bata po nga isang eh, bata mali- lang, mali- bali 3 bata. Tatlong bata. Anong ginagawa? Lagi silang lalagay dito. Gusto nila tong lugar na to. Nandiyan pa rin sila ngayon. Yung dalawa lang po. Dito sila palagi, dito din sa ano, sa ilalim po. Ilalim? Opo. Ba't siya ilalim? Pag may tao dito, nasa ilalim po sila. Pag nagtatago sa ilalim. Opo. Ano rin si Noli Di Castro eh. At dito sa sala, namamalagi naman ang itim at malaking elemento. Hindi dito, sa hallway na to. Meron po. Anong nakikita mo? Kapare po. Na nagkakape. Saan siya banda? Kapre? Opo. Saan siya ba? Minsan nga, Dito ba? nauuntog pa dyan pag napasok. Come on. Nauuntog. Di ba spiritual yan? Yung, ano, nature spirit ng mga elementals, di ba? Tinatambayan din umano ng mga white lady ang isang puno ng talisay sa may tapat Hangout, ano? Doon nag-hangout. ng bahay ni Beng. Ano nakikita mo dyan sa ano na Sa yan? itsura pa lang. Marami po, halo-halo po sila. Maraming white lady po. Anong ginagawa nila? Yung iba, Maraming- hindi naman as in na tumitira. Parang tambayan ng nila. Pambayan. Yung iba naman dumadaan. Nagka-hangout, ano? Siguro pag wala tayo tatakutin, dito muna tayo, di ba? Jamming muna tayo dito. Saan po sila papunta? Inuman ng white lady. Ayon pa sa paranormal investigator, karamihan sa mga nakita ni Beng ay walang intensyong manakit sa kanila. Pero huwag lang gagalitin. Kasi pag papagalitan talaga sila, mas lalo silang magwa-wild. Yung iba nga nangunguha pa eh. Oo, ng buhay. Opo. Pagpasok naming muli sa loob ng tahanan, saglit na umusal ng dasal si Jen para sa tulayang ikatatahimik ng mga hindi nakikitang kasama sa bahay ni Beng. Ate, kung pwede po, wag na po kayong mangambala sa nakatira dito. Kung maaari lang po, nakikiusap po kami sa inyo. Kung meron naman silang Saan nila nakuha hindi to si maganda ate, na nagawa sa inyo, kayo na po ang umintindi kasi sila po ay hindi nakakita po sa inyo. Okay. Meron kayong asin dito, ate. Asin. Katakot ito psychic, ano? Yun. Flat Okay. affect eh, wala siyang... Ito na, Nandito ba yung may-ari? Nakatira? nasa labas. Siguro. Pwede sabihan na, bali 3 hours. Huwag mo na silang papuntahin dito or babasain to na lugar. 3 hours lang naman din. Anong masasabi mo doon sa ano? That po Yung ano... Di ba nakikiusap siya? Di ba ang asin harmful sa mga yan? Tama? Maayos siya parang contradicting ano. Maayos siya nakikiusap tapos biglang sinabuyan niya ng asin. Di ba parang nilabanan mo yung mga yon? 3 hours lang naman din. Anong masasabi mo doon sa ano? That po na sinabi niya, tugma daw po sa sinabi, sa nakikita ko. Yun lang pong white at saka yung black lady. Nakakapasok dito. Opo. Yun po ang cost Yung mga bata. ng yung mga member ng pamilya. Yung black at white? Opo. Mm. Yung black po. Yung black. Mm. Bakit daw? Kagaya po ng tao, pag hindi sila napapansin o nababanggit mo, doon sila nagiging active pag nababanggit mo sila. Pinaniniwalaan ang isang lugar na matagal nang hindi tinatauhan. Maraming espiritu at elemento ang posibleng manirahan. Hindi man ito maunawaan ng ating isipan, ngunit kailangan nating tanggapin na hindi lang tayong mga tao ang namumuhay dito sa lupa. Ang mahalaga, naniniwala tayo na kailanman hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Sa modernong Okay. So, yan lang ano. Kayo, bahala kayo kung maniniwala kayo doon sa psychic. Sa akin, parang hindi ako ano.
Yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.